Ang tunay na pag-ibig. Ang sabi sa John 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Aminin man natin o hindi, isang katotohanan na maraming relihiyosong tao ang hindi mapagmahal. Paano? Bakit? Dumadating sa panahon na kapag hindi ka na nakasunod sa ganitong utos o regulasyon o naging mababa na ang tingin sa iyo ng iyong mga kamiyembro at mga quote-unquote kapatid, galit na sa iyo. Sisipain ka na. Tatanggalin ka na para lang masunod ang regulasyon. In short, kapag hindi mo sinunod ang gusto nila, you are out. Nabuhay ang Israel sa napakaraming utos. Mga utos na nakatandaan na nila, kilalang kilala na nila, ipinamumuhay na nila. Pero, nang dumating ang Panginoon, nagbigay siya ng bagong utos. Jesus is about new commands. Hindi naman bago yung pag-ibig, pero bakit tinatawag niyang bago yung utos? Kasi nalimutan na ng Israel ang pag-ibig sa isa't isa. Ang natandaan at naipamuhay na lang nila ay ang mga utos na puro parusa, puro galit, puro kahigpitan, puro panghuhusga sa kapwa. Naging napakalupit tuloy nila sa isa't isa. Kaliit-liit ng kasalanan, stone to death agad, babatuhin hanggang sa mamatay. Ipapatapon ka at itatakwil. Kaya noong ipinanganak ang Panginoon sa lupa, ang Diyos na itinaboy ng kasalanan ng tao ay naging malayo sa buhay ng mga tao. Kaya noong ipinanganak ang Panginoon sa lupa, ang Diyos na itinaboy ng kasalanan ng tao at naging malayo sa buhay ng mga tao ay para na ring bumalik sa lupa. At ano ang ibinalik ng Panginoon? Yung good, old-fashioned truth about love. Mararamdaman naman natin yan kung tunay talaga yung pagmamahal sa atin ng tao. Not just romantic love, but pagmamahal ng kaibigan, ng kapatid, ng anak, ng magulang, ng mga kasama mo sa church, sa bahay-sambahan. Totoo ba mga pinapakitang ito? O baka pakitang tao lang dahil sinusunod ko pa rin at ibinibigay ang mga gusto nila sa akin? Because Israel had become so religious to the point that it had become so unloving. Sa sobrang pagkarelihiyoso, masyado nang naging paperpekto ang gusto nilang gawin sa bawat isa. Pero, ibinalik ng Panginoon ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Wala namang perfect na tao. Kahit kailan walang ibang magiging perpekto kundi si Jesus lang. Kaya wag tayong maghanap ng perfect. Kung may mga tao na pinipili tayong gawin ang mga bagay na gusto nila para lamang sabihin tayo ay kasali sa kanilang samahan o kung saan man, mag-isip-isip tayo. Kasi baka naman, pagdating ng araw, hindi na natin kilala yung ating sarili. O kaya nakalimutan na natin na hindi ko pala kayang ibigay lahat ng ito, lalo na yung mga bagay na wala ako. Kaya ang sabi ng Panginoon, love one another. Kung hindi yan loving, wag nating sundin. Kung hindi yan kind, walk away. God bless us all.